up guys? Ay, ano bang date ngayon? Ewan ko kung anong date na ngayon. Bunot ako ng ano, wisdom tooth. Ano na, mga 40 minutes na lang. Ngayon kakain muna ako sa, ano, sa dito Central Point. Kasi kung kakain pa ako sa ano, Korean. Ito na sa ano, Stills and Young. Dito kasi yung ano eh, yung clinic natin Roxanne. Tapos yun, nag-drop off muna ako ng ano, mga ibang gamit sa pwesto namin. Eh natagalan ako kasi nagkabit pa ng yung towel holder. So diretso na ako dito after nun. Tapos ay yun, 40 minutes na lang. 40 minutes na lang yung bago bang sa schedule ko. Kaya mo na mabilisan sa ano. Siguro Jollibee na lang. Favorite namin Jollibee. Jollibee muna ako. Kasi hindi na makakain ng ano eh, ng mga hard foods. Dito Center Point Mall. Stills and Young. Ano pa ang Jollibee or Wendy's na siguro. Jollibee na joke. Doon akong order sana Caribbean para marami. Kakain muna ako. Gusto ako kumain. Ay, joke lang. Ito ba? Yung oras ba? Kumain lang mga ano, mga 5 minutes. Ay, 5 minutes, 10 minutes. Kasi punta na ako sa ano, Roxanne clinic. Kasi video ko na ulit. Kanina, tapos na ako kumain. Tawag ka natin Roxanne. Habang nalako dun ng ano. Hanggang 1, sa schedule ko na 1:30. Mga 5 minutes po lang naman to. Yan. So tayo nasa Young Stills construction doon. Nakalimutan ko saan yung clinic ni natin Roxanne eh. Dito lang pantin, diyan hindi na naman na. Hindi ko lang kung nasa lang. Ayun, kita ko na pala. Yun yung clinic, Grand Hill. Yan. Clinic sa construction lang. Ito nang papupunot ang ipin. Yan. Grand Hill. Muntok pa. Kasi isa ko gumising kanina. Hindi na lang may patient pa siya. Si Doc kasi. Maya ako na. Men in Black. Hindi wala si Doc. Isa. May station na. Hindi ko nararamdaman yun dito. Mamanhid na. Sakit. Manhid. Hello guys. Nandito ako ngayon sa Scarborough Town. Hintayin ko si Marvin. Super sakit na daw nung kanyang ano, sa may part ng tinanggalan ng ipin. Kailangan daw niya ng Tylenol. Saan ako bibili nun? Hintay ko na lang siya dito para samahan niya ako bumili. Kasi malapit na rin naman siya. Sakit daw ya. Chat ng chat. Sakit daw ng ipin niya. Kawawa naman. Pahinga lang siya sa bahay. Guys, nandito ako ngayon sa Shoppers kasi super sakit na daw ng ipin ni Marvin. Nagpapahanap siya ng ano, gamot. Tapos ni-message ko si Ate Roxanne, yung kakilala namin na siya yung nag-assist kay Marvin. Ano siya eh, dental assistant ata. Ayun. Message ko kung ito bang Tylenol na ito yung kailangang bilhin para kay Marvin. So, ayun. Ayan, pinicturean ko yan. Tapos sabi ni ate, may prescription daw pala si Marvin na galing sa doktor, yun daw ibibigay. Sabi ko, hey babe, kukuha mo ako. Meron naman palang nireseta sa iyo. Hinihintay ko lang i-reply niya dahil hindi pa siya uli online. Dito na lang muna ako. Guys, ayun si Marvin. Nakabili na ako ng Tylenol para sa ano, sa sakit ng ano, bunot sa kanya. Tapos yung prescription niya, ayan, nabili ko na rin. Ang mahal, oh my god. Hindi siya makapagsalita. Sakit na sakit siya. Daming tao ngayon guys, oh. Maingay. Tagal naman ni Marvin. Oh, yan na. Nag-washroom kasi siya. Baba na kami ng bus. Guys, walang hangin.
I-idlip muna ako. Guys, nandito na kami sa bahay at uminom na ng gamot si Marvin. Ang mahal ng gamot niya. Yan ang bebe ko. Wawa naman. Okay lang yan. Okay lang yan. Hello guys. Kagigising ko lang. Buti na lang naka-alarm yung phone ko ng alas 8. Pagka-alarm, tumayo agad ako. Pagtingin ko nga alas 8 na, sabi ko, shit, maglo-laundry nga pala ako. Kasi sabi ko kanina, i-idlip lang ako. Kasi antok na antok talaga ako dahil ilang oras lang yung tulog ko kanina. Gawa nga ng kagabi, nagdala pa ng gamit, diba, sa kabila. Tapos yan, before ako matulog. Si Marvin, umuunga siya sa sakit. Super sakit nga daw nung kanyang nung tinanggal sa kanya. Tapos hindi siya mapakali kasi nga may gasa na nilagay dito sa tabi. Tapos yan, hindi nagdidikit yung kanyang ngipin. Nangangalay daw siya. Tapos yan, umula-umula talaga siya kanina. Tapos hindi ko pilitin niya makatulog. Una ako nakatulog. Kasi may parang yelong binigay sa kanya yung nakalagay sa tabi niya kanina. Inayos ko nga, hindi na ako nag-unan. Yung unan ko, itlagay ko sa may tabi niya. Tabi ng mukha niya para hindi niya hawakan. Nung una ako naghahawak. Tapos kinuha niya, nakatulog ata ako. Tapos nagising lang ako. Tapos sabi ko, lagay na tong unan. Ayun. Ay ngayon naman, nakatulog naman din siya. Kaya nga nung nag-alarm, tumayo agad ako, pinatay ko eh. Tapos nakita kong nagtabingi siya. Kinukuha ko yung yelong nilakalagay sa ganto niya. Yung ice pad ang tawag doon. Tapos sabi niya, sabi niya, be, wala pang wala nang lamig. Eh, sabi ko, paano to? Baka nilagay sa freezer, nilagay ko sa freezer. Para ilagay uli kasi magmaga yung ganto niya guys. Ang maga talaga. Tapos sabi niya kanina, bebe, ang sakit ng aking ipin. Sabi niya sa akin kanina. Nakakaawa, hindi ko alam kung paano ko yung kasi siyempre. Kasi hindi siya nalagyan daw ng anesthesia, sabi ata ni ate. Kaya, ayun, ramdam na ramdam niya yung sakit. Eh, sabi ni ate yung binili antibiotic, inumin muna kapag masakit pa rin. Saka inuman ng pain reliever pa. Bumili ako kanina ng Tylenol na para if masakit pa rin, iyan na. Sabi ko, inumin muna mamaya. Ay, ibo, ilang araw ba siya hindi pwedeng kumain? Kaya tayo, magluluto ako ng egg soup para bukas niya. Yun ang kakainin niya kasi may trabaho ko bukas eh. Sa linggo wala akong trabaho. Doon kami magkagayak kami ulit. Pinakalas na paglilipat namin. Kaya nga naglipat kami kagabi eh. Kasi hindi na makapagbuhat. So, ayusin ko lang yung mga kailangan ko guys. Para makapagsimula na tayo at tutulog na uli ako mamaya. Talagang, ang sarap na natulog ko kanina eh. Ayun. Ayan guys, so diba dapat malalaki yung egg para mga ganyan. Kasi wala akong masyado nakikita. Sobra ata yung halo ko. Pero okay naman, masarap naman siya. Tapos sabi ni Marvin, hindi daw siya pwede nang mainit. So, ilagay ko lang siya dito para kunin na lang niya bukas. Diba? Sabihin ko na lang. Kasi naman ako bukas. 8, 9 ako alis. Sabihin ko sa kanya, nakalagay lang dyan. Sarap naman. Guys, kunin na natin yung cold compress uli ni Marvin. Kasi nilagay ko nga kanina dahil nga sabi niya wala na daw lamig. Ayan, super tigas na ulit. Tumawag sa akin si Ate Roxanne, kinakamusta si Marvin. Siya yung dental assistant nga, yung kakilala namin na nag-assist kanina kay Marvin. Ayan, ilalagay natin. Tulog na tulog pa si Marvin, guys. Kawawa naman yung bebe ko. Buti na lang daw, meron pa silang natitira dun sa clinic. Eh, di nabigay kay Marvin. Kung kita niya, tulog na tulog pa siya, oh. So, update ko na lang ulit kayo. Ito, ilalagay ko to sa pisngin niya at namamaga talaga. Ayan, guys. Mahina lang yung boses ko dahil si Marvin baka magising. Nilagay ko na yung cold compress sa pisngin niya. Guys, magpapaalam na ako. Mag-aalaga pa tayo ng may sakit. Charing may sakit. May pasok pa kasi ako bukas. Kaya, ayun. Kailangan natin magpahinga din kasi napapagod na rin ako. Charing. So, yan lang po. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!